Hallelujah. Let's invite the presence of God in this morning. And this morning, let me read to you the scripture from the book of Matthew chapter 11. Minsan sa ating po buhay, we are living in a fallen world wherein the word is deceiving. And that's why kung minsan nakakaramdam tayo ng kapaguran sa ating trabaho, sa ating sitwasyon, sa ating buhay, sa ating pamilya. And that God what was saying in His Word na kung minsan masarap din makaranas ng kapaguran. Yun ay kung alam mo kung saan matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Because God was saying in His Word sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at ang mababang loob at makasusumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato at magaan ang pasanin bibigay ko sa inyo. Wow! Sabi ng Panginoon na tinawag ka sa umbagang ito upang maranasan mo ang tunay na kapahingahan sa kanyang presensya. That God was saying, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Umalap kayo at kayo makasusupo. Bumato kayo at ang pito'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. At nakakasumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. All we have to do is to ask God in prayer, commune with Him in His Spirit, because the Spirit of God was interceding for us in this morning. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na binigay mo sa amin, na ngayon pa lang, O Diyos, ay pinagtagumpay mo na kami, Panginoon, na kung saan, in spite na galing kami sa trabaho, nakakaranas kami ng kapaguran, there are many trials. And sometimes we are deceived in a fallen world because we are not perfect. That's why we are here to be with your presence. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon, na isa kami sa pinagtagumpay mo na makarating sa lugar na ito upang makamit ang iyong pagpapalang. Lord, salamat, Panginoon, muli kami ay nagpapalinis ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon, O God. And we welcome you in this place, Lord. Dwell in us powerfully through the power of your Holy Spirit, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, through your word, O God, ang bawat mali sa aming buhay ay maging tama, Panginoon. At ang bawat tama, Panginoon, ay magpagbigay ng kapurihan sa iyo, O God. At salamat for this morning, Panginoon. May we enjoy your presence to be with us in this morning and speak to us with your power, Panginoon. Mangusap ka na may kapangyarihan sa buhay ng bawat isang, Panginoon, and through your Spirit that intercedes for us, that you will reveal the truth in our life, that you will answer everything in us, that will bring us hope and restore the joy and the peace of our salvation, O God. Salamat, Panginoon, we entrust to you our life and the whole service na pagtatagumpayin mo ang bawat anak mo, that you will meet every need of your people today, O God. Salamat, Panginoon, and to you all the glory, praises, and honor in Jesus' name. Everybody say, Amen. You may be seated and thank you for God. Good morning. So dito na yung pwesto. Dito na siya talaga. Hindi po. Ano sa kabila? Ayan. So mapagpalang umaga sa buhay po ng bawat isa. Our team this month is, ano po yung team natin? Sower? Parang sower pa yung nakikita ko doon sa monitor.
Intercessor. So what it means to you, intercessor. So yung pong ating teksto ay matatagpuan sa Romans chapter 8, verse 25 to 27. Yeah. So the title of my message is Walking by the Spirit, or Walking in the Spirit, Make It a Habit. Di ba? So, bakit kaya intercessor? Bakit kaya ito yung na-reveal na sa atin ng Panginoon? Because God didn't save us na doon lang na isa-save, nabigyan lang tayo ng eternal life for us to be saved, and then after that, wala na pakialam sa atin ng Panginoon. Hindi ganun ang Diyos. God didn't want us to be forsaken. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. And what God did for us, nandoon yung God's provision in us, no, saan we must walk by the Spirit, make it happen. Because everything